Kumusta at malayayang pagdating sa podcast ng AI Affairs? May isang tanong na sigurado akong iniisip mo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa career mo. Paano ka aakyat sa career ladder kung yung pinakaunang baitang nito ay unti-unting tinatanggal? Yan yung malaking tanong ngayon. At yan ang susumukan nating sagutin. Titignan natin ang mga bagong pag-aaral galing Stanford, MIT at iba pa para malaman kung paano talaga binabago ng AI ang job market at kung sino yung pinakaapektado. At hindi ito teorya lang, di ba? Ang datos na pag-uusapan natin ay nagpapakita ng isang malinaw at medyo nakakagulat na trend na nagsimula kasabay ng pagsikat ng ChatGPT. Sige, simulan na natin. Let's do it. Okay, unahin natin yung working paper from Stanford. Grabe yung ginawa nila. Sinuri nila yung payroll records ng milyon-milyong empleyado. At may isang numero doon na talagang, wow, tumatak sa akin. Ano yon? May 13% na pagbaba sa employment para sa mga edad 22 hanggang 25. Yung mga bagong pasok sa workforce? Oo. At ito yung sa mga trabahong tinatawag nilang AI exposed. Mahalaga yung AI exposed na yan. Ibig sabihin, ito yung mga trabaho na maraming tasks na pwedeng gawin ng AI. Isipin mo, software development, data analysis, customer service. Pero heto yung part na parang ang weird. Sa parehong mga trabaho, para sa mga mas matatandang empleyado, sabihin nating 30 pataas, Okay. hindi lang stable ang trabaho nila. Sa ilang kaso, tumaas pa. Parang, paanong nangyari yon? Kung may 23-year-old at 33-year-old sa iisang team, bakit mas malaki yung chance na yung mas bata ang maapektuhan? Parang age discrimination by algorithm. Oo, parang ganon. Bakit? Well, yan yung crucial na tanong. At ang sagot, actually, wala sa edad. Nasa uri ng kaalaman na dala ng bawat isa. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo na may dalawang klase ng kaalaman. Codified knowledge at tacit knowledge. Okay, codified at tacit. Parang book smarts versus street smarts, ganun ba? Eksakto. Yan na yon. Ang codified knowledge, yan yung book smarts mo. Lahat ng natutunan sa school, mga formula, mga proseso, mga bagay na madaling ituro, madaling i-document. At dahil madaling i-document, Yan mismo yung pinakamadaling trabahong kunin at i-replicate ng isang AI, ng isang large language model. wow, sandali. So parang sinasabi mo na lahat ng pinaghirapan namin sa college, yun pala yung pinaka-vulnerable? Sa isang banda, oo. Samantalang yung dalaw ng mas may karanasang empleyado, yan yung tacit knowledge. Yung street smarts. Oo, yung diskarte. Alam mo yun? Yung mga natututunan mo lang kapag may pumalpak, kapag may bigla ang problema na wala sa manual, yung intuition na nabubuo mo over the years. Yung alam mo kung sino ang kakausapin sa ibang department para mapabilis ang isang bagay. Yun, yan ang kaalaman na sa ngayon, lamang pa rin ng tao. Mahirap i-automate yan. Malinaw na. So, yung mga entry-level tasks na usually very defined, nagiging AI tasks. At yung mga trabaho na kailangan ng diskarte, yun ang naiiwan. Pero nabanggit mo kanina na hindi lahat ng AI ay pare-pareho. Tama. Madalas kong marinig yung dalawang salitang to, automation at augmentation. Sa pandinig ko, parang pareho lang. Pero sa mga pag-aaral na to, yan daw ang pinagkakaiba ng langit at lupa. Paki-explain nga. Napakagandang punto niyan dahil dito talaga nagkakatalo. Ang pinakamadaling analogy siguro ay sa pagmamaneho. Okay. Ang automation parang isang fully self-driving car. Sakay ka na lang, wala ka nang gagawin, yung kotse maang bahala sa lahat. Sa trabaho, ito yung AI na direktang pumapalit sa'yo. At ang augmentation, ano naman yun? Yun naman ay parang Waze or Google Maps. Ikaw pa rin ang driver, kontrolado mo ang manibela. May katulong ka lang. Oo, tinutulungan ka lang ng AI na maging mas magaling, mas efficient na driver, hindi kanya pinalitan. I see. So, automation ang pumapatay ng trabaho habang ang augmentation ang nagpapalakas sa manggagawa. Tumpak. At may isang pag-aaral mula sa King's College London na nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto niyan. Nakita nila na yung mga kumpanyang gumagamit ng AI in a highly automative way. Yung pumapalit sa tao. Oo, nagbawas sila ng total employment ng 4.5%.
At heto ang detalye, halos lahat ng pagbawas na yon, 5.8% to be exact, galing sa mga junior positions. So kumpirmado talaga, yung mga baguhan ang unang tinatamaan. Pero teka, may nabasa ako sa study na yun na nakakalito. Kasabay daw ng pagtanggal ng junior staff, tumaas daw ang average na sahod sa mga kumpanyang yun. Oo. Paanong nangyari yun? Parang ang gulo. Counterintuitive, di ba? Pero simple lang ang paliwanag niyan. Kung tatanggalin mo yung mga empleyado na nasa ilalim ng salary scale, yung mga junior, di ba? Okay, sila yung mababa ang sahod. Tapos ang matitira ay yung mga senior na mas mataas ang sahod, anong mangyayari sa average salary ng buong kumpanya? Ah, tataas. Tataas talaga. Hindi dahil nagtaas sila ng sahod, kundi dahil binago ng AI ang komposisyon ng workforce nila. Naging mas top-heavy sila. Okay, gets ko na. So hindi lang ito tungkol sa pagkawalan ng trabaho. Tungkol ito sa pagbabago ng hugis ng buong kumpanya. At dito na pumapasok yung mas malaking problema. Ito na. Kung yung mga trabaho sa baba, yung training ground, ang nawawala. Anong nangyayari sa buong konsepto ng pag-akyat sa career? Kasi parang tinatanggal mo yung unang baitang ng hagdanan. At dyan na nga tayo pumunta. Ito na yung tinatawag ng marami na pagkakawasak ng career ladder. Alam mo yung mga classic success stories, di ba? Si Antonio Neri, CEO ng HP, nagsimula bilang call center agent. Sa sarili nilang kumpanya. Oo. Si Doug McMillion ng Walmart, sa warehouse. Si Mary Barra ng GM, sa assembly line. Pero yun yung tanong na bumabagabag sa akin. Posible pa kayang mangyari yan ngayon? Mahirap na. Paano ka magkakaroon ng ganyang kwento kung ang call center agent ay AI chatbot na at yung assembly line puro robots na? Yan yung existential crisis na hinaharap ng corporate world at may datos na tayo dyan. Ayon sa Revelio Labs, mula lang Enero 2023, bumagsak ng 35% ang job postings para sa entry-level roles sa US. 35%? Sa loob lang ng halos isang taon? Grabe! Ganon kabilis ang epekto. Sobra. At mas matindi pa sa tech sector. Ayon sa Signal Fire, kung ikukumpara mo ang 2019 sa 2024, may 50% decline. Kalahati. Kalahati? Kalahati. Ng mga bagong graduate na na-hire na wala pang isang taong karanasan, nawala. Ang nangyayari, tumataas yung barrier to entry. Ang bagong entry level ngayon, kailangan may skills ka na dati sa unang taon mo pa lang sa trabaho matututunan. Ine-expect na alam mo na bago ka pa man pumasok? Oo, ine-expect na. Okay, parang nakaka-depress naman yung picture na yan. So, anong gagawin natin? Stuck na ba tayong lahat? O may paraan para makasabay? Dito pumapasok yung mas optimistic na bahagi ng research. May solusyon. At ang sagot ay napakasimple pero napakahirap gawin. Training. Pagsasanay. Oo. May isang pag-aaral sa UK, tinawag na AI Works, na sinuportahan ng Google. Malinaw na malinaw yung ebidensya. Okay, ano natuklasan nila? Sapat na ba nabagyan mo lang ng access sa AI yung mga empleyado? Hindi. Yan yung malaking pagkakamali ng maraming kumpanya. Nagbibigay sila ng tool pero hindi ng playbook. Ah, so hindi lang tool. Sa AI Works Buddy, nalaman nila na kahit ilang oras lang ng targeted training, nagdodoble ang daily AI usage ng mga empleyado at nakakatipid sila on average ng 122 oras kada taon. 122 oras? Wow, katumbas yan ng 3 linggong trabaho eh. Malaking bagay, di ba? Anong klaseng training ba yung epektibo? Kailangan ba mag-aral ng coding o prompt engineering? Ganun ba ka-technical? Hindi naman. Ang susi pala ay yung tinatawag na perceived relevance. Perceived relevance. Ang pinakamalaking hadlang, hindi dahil hindi kaya ng tao, kundi dahil hindi nila makita kung paano ito magagamit sa kanilang particular na trabaho. Ah, so kailangan role-specific. Kailangan role-specific. Kung accountant ka, ipapakita sa'yo paano gamitin ng AI para sa auditing. Kung marketing ka, para sa paggawa ng campaign ideas. At may isa pang konsepto doon na interesante, yung permission to prompt. Ano yun? Ito yung psychological barrier.
Maraming empleyado nag-aalangang gumamit ng AI. Pakiramdam nila nang dadaraya sila. O baka isipin ng boss nila na tamad sila. Eksakto. Kailangan ng malinaw na pulisya at encouragement mula sa management na okay lang yan, in fact, expected na gamitin nyo yan. So, kailangan nilang maramdaman na ang AI ay hindi panloloko, kundi isang lehitimong tool. Tulad ng calculator o ng computer? Gets? So, training na practical at suporta mula sa management. Okay, pero para maging fair, may nabasa akong isang pag-aaral naman mula sa MIT Sloan na medyo iba ang sinasabi. Yung sa MIT. Oo, sabi doon, ang AI daw ay hindi naman talaga pumapatay ng trabaho, kundi mga tasks lang. At yung mga kumpanyang gumagamit ng AI, mas mabilis lumago na pwedeng mag-create pa ng mas maraming trabaho. Tama ka. At mahalagang tingnan ang anggulong yan para balanse tayo. Totoo yun. Ang argumento ng MIT, kung ang isang kumpanya ay maging mas productive dahil sa AI, lalaki ang market share nila. Mas dadami ang kliyente nila. At kakailanganin nila ng mas maraming tao para i-manage ang paglago na yon. Para kang rising tide lifts all boats. Nakita nila to lalo na sa mga high-paying roles tulad ng management analysts. So may pag-asa pa pala? May pag-asa pero may malaking but. Isang malaking caveat. Karamihan sa datos na yan, kasama ang sa MIT, ay kinuha bago pa man sumabog sa kasikatan ang generative AI. Pre-chat GPT era to? Oo, bago ang huling bahagi ng 2022. So yung patterns na nakita nila maaaring simula pa lang at posibleng magbago ng husto. Ibig sabihin baka nasa early days pa lang talaga tayo. Exactly. Sabi nga ni Anders Holmlund, isang professor sa University of Chicago, ang mga malalaking pagbabago sa ekonomiya dahil sa teknolohiya. Steam engine, kuryente. Ito, inaagot yan ng dekada. Hindi lang ilang taon bago natin makita ang buong epekto. Ang ginagawa natin ngayon ay parang sinusubukang hulaan ang itsura ng isang buong pelikula base pa lang sa unang 5 minuto. So ang tanong para sa iyo na nakikinig, itong mga nararanasan ba nating pagbabago ay panandalian lang o ito na ba talaga yung simula ng isang malaking transformasyon? Yan ang tanong. Okay, so kung bubuuin natin lahat ng ito, parang may 4 na malinaw na takeaway. Una, ang unang tama ng AI wave ay sa mga kabataan at bagong pasok sa workforce, sila ang nasa frontline. Pangalawa, ang magiging kapalaran ng trabaho mo ay depende kung ang AI sa industriya ninyo ay for automation o for augmentation, kung waste ba o self-driving car. Pangatlo, at ito'y nakakatakot, yung tradisyonal na ideya ng career ladder ay seryosong nanganganib. Kailangan nating mag-isip ng bagong paraan para umunlad. At pang-apat, at marahil ang pinaka-actionable sa lahat, ang training ay hindi na optional. It's a critical necessity. Ang patuloy na pag-aaral ang tanging paraan para hindi maiwan. At dito papasok yung pangwakas na kaisipan natin. Habang nawawala yung mga unong baitang ng hagdanan, marahil ang kailangan nating baguhin ay yung mismong imahe sa isip natin. Hindi na isang tuwid na hagdan paakyat. Oo. Paano kung ang bagong modelo ay hindi na hagdan, kundi isang career lattice, parang isang web o parang climbing wall? Magandang analogy yan. 'Di ba? Isang web kung saan ang pagunlad ay hindi lang nangangahulugang pataas, pwedeng pakaliwa, pakanan, pahalang, ang pagunlad ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng iba't ibang kasanayan sa iba't ibang direksyon. Ang pagiging versatile and adaptable, yun ang bagong currency sa job market. Kaya ang huling tanong namin para sa iyo ay ito. Paano mo inihahanda ang sarili mo para sa isang kinabukasan kung saan ang pag-aaral ay hindi natatapos sa graduation kundi isang tuloy-tuloy na proseso sa buong karera mo? Isang magandang tanong na pag-isipan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.